Sunod, Moonwalk National High School. Yung dalawang high school na huli na nabanggit ko, Moonwalk at Sun Valley, nauna pa yung maraming high school doon sa First District. Pero nauna ang Moonwalk at Sun Valley na maging National High School. Sa bisa ng Republic Act 10064 at 10065 na ang mayakda ang inyong lingkod po, Congressman Goles. Ngayon, siyempre, may magtatanong pa rin, kumusta naman ang iba pa mga trabaho? Kasi siyempre, hindi naman dapat tumigil ang congressman, no? Ang trabaho namin, gumawa ng batas, kaya tuloy-tuloy ang pag-file ng panukalang batas. Ano ang mga pangunahing panukalang batas ni Congressman Goles ngayon? Ito po, matapos ang SONA ng Presidente, noong July 25, itong taong ito, naglabas ng isang libro, Priority Legislative Measures of the President. At dito, tinukoy niya yung 23 na panukalang batas na sabi niya, yan ang dapat bigyan ng prioridad. Isipin niyo, nireview nila, kasama ang kanyang kabinete, yung libo-libo mga panukalang batas na pinail ng mga senador at lahat ng mga kongresista. Libo-libo ang pinili nila, 23 lamang. Alam niyo, tuwan-tuwa ako na i-report sa inyo na dito sa 23 na ito, 3 ay panukalang batas na mayakda ang inyong lingkod po, Congressman Goles. Ito ang mga panukalang batas at bakit importante sila. Witness Protection Bill, paglaban sa krimen, mga saksi, katulad ni John Losada, ni Colonel Rabusa, at yung mga saksi sa malalaki mga krimen, yung mga patayan na nababalitaan natin. Anti-money laundering bill, yung mga gambling lord, yung mga drug lord, yung mga nagpa-plunder, tinatago nila yung pera, yung kayamanan nila, para hindi madiscover ng gobyerno. Ito ang makakatulong sa paghanap ng pera na yan, at panahanap ang pera na yan, yan ay gagawin nating tulay, gagawin natin ng kali, gagawin nating eskwelahan. Maritime Zones Bill. Alam nyo, ang Pilipinas, isang archipelago, napapaligiran ng dagat. Malawak ang karagatan natin. Merong tinatawag na territorial sea, merong exclusive economic zone. Malawak, mayaman, maraming isda, maraming mineral, meron pang langis. Pero alam nyo, dahil sa malawak ang ating karagatan, meron isang malaking bansa gustong angkinin yung ating karagatan. Labanan natin yan. At ito, lalabanan natin sa pamamagitan ng Maritime Zones Bill. Kaya naman ito pinili ng ating Presidente. At meron pang isa, pagtatayo ng Department of Information and Communications Technology. Ito yung tungkol sa mga call center, tungkol sa mga telepono, tungkol sa email, tungkol sa broadband, tungkol sa mga YouTube, tungkol sa Facebook. Ito po para palakasin ang industriya ng Information and Communications Technology. Pero siyempre, alam nyo, madaling mag-file ng bill. Ang daming congressmen, madalas magtalumpati, sabi nila, ito, pinail ko na ito. Ito, pinail ko na ito, palakpakan ng mga tao. Ang tanong, meron bang nangyayari dyan? Magiging batas ba yan? Kadalasan, hindi. Kasi walang nangyayari. Ito po ang status ng ating panukalang batas na nabanggit para makita nyo na ito ay gumagalaw at patungo na sa pagiging batas. Yung creation ng Department of Information and Communications Technology, approved on second reading no October 12. Approved na on second reading. Maritime Zones Bill, approved na rin on second reading no October 12. Anti-money laundering bill, approved na rin on second reading no October 12. Kaya kita nyo, gumagalaw. Bakit gumagalaw? Sapagkat si Congressman Goles nagtatrabaho sa committee, nakikipagdebate sa committee, nakikipagdebate sa plenaryo, at yan ang kailangan para ang isang panukalang batas ay gumalaw at maging tunay na batas. Ito ang sprat list. Isa sa ating pangunahing advokasya, nabanggit ko na kanina. Ito ang Pilipinas. Ito ang sprat list, mga tuldok-tuldok yan, mga maliliit na mga isla. Andun ang China. Ang sprat list, ito ang ating exclusive economic zone. Halos kalahati ng sprat list na sa loob ng ating exclusive economic zone. Tingnan yung China kung gaano kalayo. Anong ginawa ng China? Nag-drawing sila ng red line. Ito, red line. Sabi nila, lahat ng nasa loob ng red line ay teritoryo ng China. Tama ba naman yun? Biro nyo, ano mangyayari sa atin? Malaki mawawala sa atin pag yan ay magkatotoo. Kaya nilalabanan natin yan. Si Congressman Goles ay isa sa mga ilang kongresista na madalas ay tumatayo. Hindi lamang sa Kamara, kundi sa maraming lugar para ipagtanggol ang ating karapatan dito. Sapagkat ito, dito nakasalalay yung ating kayamanan.
yung ating soberenya, yung ating seguridad. Kasi tingnan nyo, seguridad. Tingnan nyo, kung kanila ito, pwede sila magtayo ng military base dito. Ito na ang Manila Bay. Pwede sila magtayo ng military base dito. Ito na ang Palawan, nasa tabi na ng Palawan. Kaya hindi po tama yan. Yan ay dapat na labanan natin. Nung dumating dito, noong isang araw, si Secretary Hillary Clinton, at siya'y nagtalumpati dito sa celebration ng 60th anniversary of the Philippines-United States Mutual Defense Treaty, isa po ang inyong lingkod na naimbita dito. At isa ako sa sinuwerte na makadaupang palad si Secretary Hillary Clinton. Ito ang mga litrato nung kami ay nagtagpo dito sa seremonyang ito. Ito po. At yan po. Meron tayong mga ibang project. Ang nagbibigay ng pondo yung DOLE, Department of Labor and Employment. May mga kinuha tayong mga tao sa halos sa lahat ng mga barangay na ang trabaho nila maglinis ng kanilang kapaligiran, maglinis ng mga malilit ng mga creek. 264 na beneficiaryo ng pondo ay galing sa Department of Labor and Employment. Meron tayong TESDA training, 304 na mga scholars. At sa isang linggo, meron pang madadagdag ng mga 100 na mga scholars. Kasi ang laking bagay ito para sa mga tao walang trabaho. Pag nabigyan sila ng skills, pwedeng tumaas ang kanilang kikitaan kung meron silang trabaho at pwede pa sila mag-abroad. Scholarship program under CHED, Commission on Higher Education. Medical Assistance Program sa PGH. Ito yung tumutulong tayo pag papapuntahin natin sa PGH sa tao na nangangailangan. Mula nung sinimulan natin ito nung 15 Congress noong July nung isang taon, meron ng 3,400 sa District 2 at 1,400 sa District 1 ang nakinabang. Marami dyan yung mga kapitbahay ninyo sa District 1. 4,900 ang total mula nung sinimulan ko ito noong 2004. Mahigit 21,000 na ang nakilabang. Maliit na tulong po ito. 500, 1,000, 2,000 para po makapagpapanguhat sa Philippine General Hospital. Ito naman, ayokong kung pwede lang, huwag pa usapan dito sapagkat medyo malungkot. Nakita niyo naman ang litrato dito. Pero hindi po maiwasan. Ang sabi nga nila, ang buhay parang awit lamang. Mayroong simula at mayroong katapusan. Sa 2nd District ng Parañaque, pag umabot po sa katapusan ng buhay ng isang mahirap, meron po kaming libreng palibing. Sagot na po ng libreng palibing ang pagpapalibing sa kanya, yung mataol at iba pang mga serbisyo at wala nang alalahanin ang mga pamilya. Alam ko kayo walang ganito. Pasensya na po at hindi pwede ang programang ito na mailipat sa inyo. Hindi po pwede, hindi po papayagan ng ating auditor yan. Kaya lang, ang masasabi ko ganito, lahat ng congressmen ay merong pondo para dito. Kung gusto niyang gamitin yung pondo na yan. Si Congressman Goles pinili na gamitin ang pondong ito sapagkat alam ko na malaking pakinabang ito para sa mga mahirap na namamatayan. Biro nyo, pag ang isang mahirap ay namatayan, dalawa ang trahedya sa buhay niya. Una, namatayan na siya. Malungkot yan. Pangalawa, ang laking gastos. Hindi siya makaahon. Ilang buwan na nakalipas, higit isang taon, hindi pa rin siya makaahon doon sa utang sa pagpapalibing. Ito po, malaking tulong sa Parañaque, sa 2nd District ng Parañaque. At ulit, pasensya na po at hindi pwede ang taga 1st District dito. Hanggang 2nd District lamang po ito. Ito ang kabuuan ng aking mga pamunahing proyekto. Coliseums completed, covered courts, 24. Ulitin ko, ang ibang kongresista, mayroong 3-4 na naipagawa, pinagmamalaki na. Sa 2nd District, 24 ang naipagawa mula noong July last year. Under construction, 6 at meron pa lang isa na nakahanay. School buildings, 4 at meron pang 4 na under construction. Roads completed, siyam, PDS referrals, libo-libo. Test the scholars, daan-daan. CHED scholars, mahigit 1,000. Dole workers, 264. Libre palibing, mahigit 1,000. At desilting and riprapping projects na natapos na, siyam. At meron pang 3 malalaki na ongoing ngayon. Malalaking mga riprapping projects po yan. At ito naman ang trabaho natin habang nasa plenaryo, habang nasa committee. Ulitin ko po, importante sa isang kongresista na hindi sa miyembro ng Committee de Silencio. Kailangan naririnig siya, kailangan nagsasalita siya. Ito ang debate sa reproductive health. Ito ang State of the Nation Address.
Ito ang tungkol sa budget ng isang taon. Ito naman ang tungkol sa budget nitong pangkasalukuyang taon na tinrabaho namin. Ito naman na mag-deliver ako ng privilege speech tungkol sa Spratlys. Katulad ng sinabi ko sa inyo, ito ay tinatayuan ko at pinagtatanggol ko ang issue dito. Ito sa Foreign Affairs, yung mabagal na pagproseso ng passport, ang inyong lingkod po ang nanguna dito. Okay, so now, is there any backlog in the entering of the data within the passport? Who does that? Is it you or still the BSP? Sir, we do that. Yan yung Department of Foreign Affairs na kinakausap ko. Ito naman ang tungkol sa enerhiya. Importante sa atin, enerhiya. Very obvious conflict of interest. It would take a very strong resistance, internal resistance on the part of the TACO. Ito naman sa Committee on ICT, yung tungkol sa broadband, tungkol sa call center, mga telepono. And therefore, I like to sponsor this and I will adapt as my sponsorship statement on the expert portal. That is, of course, even the absence of Ito naman ang tungkol sa National Defense, mga general, mga admiral. Committee on Appropriation tungkol sa budget, transportation, commission on appointments. Ito ang nagpapasa ng appointment ng mga sekretaryo, mga ambassador, mga general, mga admiral. Ang chairman dito, si Senator Juan Ponce Enrile, ang vice chairman ng inyong lingkod, Congressman Goles po. Meron tayong programa para sa wheelchair at kayo pwede po makinabang dito. Pag merong nangangailangan sa inyo ng wheelchair, magsabi lamang po kayo. Titingnan namin kung talagang nangangailangan kayo at pag ito ay na-validate within 1 week, papadala sa inyo ang wheelchair. Ito mga halimbawa ng naipadala natin mga wheelchair na. Ito ba po? At pinag-uusapan yung mga sasakyan. Noong unang termino ko, hindi lang po 8, hindi lang 10 ang sasakyan na ipinaratag natin sa Parañaque. Isang ANPRA bawat barangay. 2 multicab bawat barangay. Isang mini dump truck bawat barangay. At ANPRA sa lahat ng mga eskwelahan sa Parañaque. Ang suma total, 84 mahigit na mga iba't ibang klase mga sasakyan. Hindi po 8, hindi 10 lamang, kundi 84 mahigit yung sasakyan na ipinaratag natin. Salamat po. At ito na ibang mga natulungan natin. Siyempre, maraming malapit, mga personal na mga bagay. At bilang pangwakas, alam niyo, maraming nagkukomentaryo. Congressman, parang ang dami ng project mo. Parang mas marami doon sa iba. Baka mas malaki ang pondo mo. Ang sagot ko dyan, ganito. Ang pondo ng Congressman ng Parañaque, ng Pangasinan, ng Batanes, ng Samar, ng Mindanao, ng Visayas, pare-pareho lamang. Nagkakaiba lamang sa estratehiya kung paano gamitin yung pondo. Parang pamilya. Si Congressman Goles pinili yung mga proyekto, mga serbisyo na sa aking pananaw ay talaga importante para sa mga tao. Eskwelahan, kalye, mga covered courts na importante para sa lahat ng mga edad. Serbisyong pangkalusugan, yung mga tinutulungan pag namamatayan, TESDA, at marami pang iba. Paglilinis ng mga creek, paglilinis ng mga ilog. Sa aking pananaw, yan ay importante sapagkat malaki ang magiging pakinabaw ng mga tao dyan. Kaya ang tingin ng mga tao, dahil nararamdaman nila, ang tingin nila parang napakarami. Pero pare-pareho lang ang pondo ng congressman. At bilang pangwakas, gusto ko pong sabihin sa inyo, si Congressman Goles po, ang tagal ng panahon na nagsisilbi sa gobyerno. Naging junior officer sa Philippine Navy, naging deputy administrator ng Marina, naging postmaster general, naging cabinet member, naging congressman sa loob ng 6 na taon, ng 6 na termino.
Marami ng pondo ang dumaan sa aking kamay, pinagkatiwala sa akin. Maraming programa, mga proyekto. Pero pinagmamalaki ko i-report sa inyo na si Congressman Goles ni minsan hindi po nagkakaso sa opisina ng Ombudsman. Malinis po ang record ni Congressman Goles. At yan sa akin palagay ang pinakamahalagang bahagi ng tinatawag kong mundo ng responsableng gobyerno. At ulitin ko aking panyaya sa inyo. Sana po makasama kayo sa mundo ng responsableng gobyerno. Sama na kayo. Sama na po kayo. Magkasama na po tayo. Salamat po. At kung sakali na nagustuhan niyo ang aking presentasyon, pakikwento lang sa inyong mga kapitbahay para malaman din nila. Para malaman nila kung ano nangyayari sa 2nd District at baka kung ano pwede nila maging pakinabang din. Para malaman nila yung mga panukalang batas na atin na ipatupad na pinakikinabangan ng lahat ng tao sa Pilipinas. Yun lang po. Sa muli, ako nagpapasalamat sa inyo. Maraming salamat po. Thank you very much. Meron pala tayong isang bisita rito. Ito, kilalang-kilala sa inyong lugar kasi taga-Barangay San Isidro yung bahay nito. Pero ito ay Batang Kali doon sa Barangay San Dionisio. Pwede ba nating mahingan ng konti pananalita ang ating bisitang konsihan? Ito, Ension. Magandang tanghali po. Magandang, ano oras na ba? Hapon na. Magandang hapon po sa inyo lahat. Unang-una, gusto ko magpasalamat kay Congressman Goles. Thank you very much po sa invitation niyo sa akin dito. Salamat po doon sa mga umattend. Thank you po sa pagpunta niyo rito. Sa inyong pagpapaunlak. Unang-una, natutuwa po kami na nandito kayo ngayon. Sobrang galak po namin. Ako, pinilit ko makarating dito ngayon. Galing ako doon sa aking ginawang free karate school dyan sa Fortunata. Pinilit ko makapunta kasi sobrang na-miss ko po kayo. Grabe, na-miss ko po kayo sobra. At salamat. Ito rin yung chance ko para mag-thank you po doon sa support niyo sa akin last election. Overwhelming support po. Sobra-sobra, no? Kahit tayo walang mga paraphernalia, walang mga t-shirts, walang billboard, walang fundings, no? Yung support nyo sa akin talaga walang katapat, no? Nakita ko yung iba kasi gumamit ng botante galing Cavite, galing Laguna, galing Tagaytay, no? Pero tayo, lahat taga Parañaque, wala tayong binili sa mga boto, kaya lahat po yun, naupo ako, hindi po dahil sa vote buying, hindi po dahil sa flying voters, naupo ako dahil po sa suporta ninyo. Ito po yung first time ko mag-thank you. Maraming salamat po sa inyo. Kung wala po, di po dahil sa inyo, wala pong vocation dyan sa loob ng legislative building. At yun po, ginagawa ko po lahat para sa kahit anong paraan, masukulihan ko po yung utang na loob ko sa inyo. Yun po habang buhay, kay Kusyal man ako hindi, habang buhay ko pong tatanam yung utang na loob sa inyo. I'm doing everything, no? Sa kabila po na ako, wala pang pondo until now. Since na po ako po yung nakikipag-ugnayan sa mga foundation, no? Especially foundation, US-based foundation. Gumagawa rin ako ng sarili kong foundation so that kahit paano makagawa ko ng mga medical and dental mission, no? Makakapagpadala ako ng mga doctors dito from US, no? I-inform ko po kayo, no? Probably mag-start kami by January or February next year. Sa ngayon may maliit na dental group akong umiikot, no? Maliit na dental mission na ginagawa ko sa sariling pondo po. Yung clinic ko po, kung gusto nyo magpabunot ng ngipin, libre din yun. Pwede kayong pumunta ron, sabihin nyo lang, sabi ni Kusyal Bok, libre daw yung bunot dito, libre po ang bunot ng ngipin doon, no? Tapos yung ibang treatment, materials lang po yung sinachurch namin. Yung clinic ko doon sa may Evacom, sa may dyan sa likod ng Lianas, no? Open po yan Monday to Saturday from 10 to 5 p.m. No? So, punta lang kayo doon, sabihin nyo lang kung may mabubunot kayo ng ngipin, libre po yun. At ano ba to? Meron kaming free karate school, very first free martial arts school dito sa Parañaque. Every Sunday, 7 to 11, wala po kayong mababayaran doon. Libre din po yun. Yung mga upcoming projects ko po, ginagawa tinatrabaho ko everyday, no? Lahat po ng projects ko, out of my own funds lang po, no? Yun po ang kaibahan ko sa ibang councilors. Yun po ang kaibahan ko. Wala po akong isip. So, talagang, para lang po kayo, no? Na gumagawa ng projects sa kapwa. Kaya ito, no? Sanay naman akong ganito kasi noon pa man. Ganito ko. Anyway, pag sakali magkapondo po ako, no?
sakali yung magkapondo ako, kung loloobin ng Diyos na magkaroon ako ng funds at hawakan ko yun, lahat po yun, makakarating po sa inyo, hindi ko babawasan. Ako naman ay wala naman akong hindi naman ako nangangarap magpayaman. Yan po ang unang-una sinabi sa akin ng tatay ko. No? At tatay ko, namatay na yung dating district supervisor dito. No? Siya nagtaas ng kamay ni Dr. Pablo Olivares noong 1992 na hindi tumanggap ng bribe money nung naupo sa Comelec noong 1992. No? Pero nung namatay, walang sumilip. hindi nasilip ng aking kamag-anak. Sila mo kung sino yung kamag-anak ko? Ha? Si Dr. Pablo Olivares. Ayun po, ganun po talaga buhay eh. Anyway, yung mga projects nila, hindi rin po ako nakasama. Pero gumagawa po ako ng sariling pondo ko. Sa rami magawa po ako, mas ulihan ko yung utang na loob ko. At lahat po yun, pag natuloy lahat yun, lahat po yun makakarating po sa inyo. Bubuhos ko po lahat. So lahat yung mga magkikipitas yung office ko po, kahit ganyan, binubuksan ko po, no? Pasensyahan niyo po kung magkano lang naiabot ko doon. Maliit man o malaki, pinaghirapan ko po yun. Hindi po nakaw na pera, kundi talagang bawat sentimo, pinagbentahan ko ng lovebirds, pinagtrabahuan ko sa showbiz, pinagtrabahuan ko sa clinic. Pero bawat pinipilit ko kahit paano makapagservisyo sa inyo. Welcome po kayo doon, anytime. Monday to Friday po, bukas po yung office ko lagi. Lahat ng oras po, bukas po yun. Pag sarado po, sumbong po sa akin. No? Welcome po kayo lagi doon. No? Basta naman may laman yung bulsa ni Conselbo, gagawin ko po lahat para matulungan ko po lahat. Buwan nga po ako bawat lugar nyo. Kung makikita nyo lang ako sa mga karsada. No? Kasi kaya po kung umiikot sa mga kalye nyo, inaalam ko po yung mga eskinita. Sa mga eskinita kung ano yung mga problem per street. No? Inaalam ko yung mga problem. So that, iba yung nakikita mo ng actual eh. Iba yung nakikibalita ka lang. Iba yung gumagawa ka lang kunwari ng projects. Pero iba yung nakikita mo kung ano talaga yung sitwasyon ng mga tao ron. Yung po dahilan kung bakit everyday, every night, umiikot po ako. No? Ako nauubos na yung panahon ko doon. No? Sa totoo lang, tumatanda ka na ako kung binata. Binata pa rin po ako hanggang ngayon. Kaya po ako nandito kasi naghahanap po ako ng partner. Anyway, yung po maraming salamat po sa support nyo. Makikita nyo po ako sa mga street nyo. At yung bandings ko, lahat po yun, para sa inyo po lahat yun. Pangako ko po sa inyo yun. Pangako ko po. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Diyan po sa Evacom. Ito ang District 1, magiging parang District 2 na ito later on. No? Pag-upo ni Congressman Goles. Thank you very much po.